Ayan po. Ay, kamusta na po kayo? Ayan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, siyempre. At ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ligtas sa lahat ng mga sakit na mga nagkalat ngayon. Ay may layo sana kayo dyan. Bagkos, ang darating sa inyo ay swerteng walang katapusan. Ayan po, at ito po ay nagbabalik tayo. Hindi na po ako nakapagbihis dahil magkasunod lang pong ginawa ko itong video nito. Ang inyo lang po mapapansin dyan, yung sombrero ko lang po ang pinalitan ko. Di ba? Oh, yan. Ayan, at kuwan po pala, baka po sa mga darating na araw ay baka hindi pa po tayo makapag-raffle dahil po ay mag-uumpisa na po yung hearing. Ano po? At para po sa kaalaman lang ninyo, ilalive ko po yan dito sa John Birana Vlogs para malalaman din po ninyo yung mga kaganapan doon sa mga hearing na gaganapin tungkol po doon sa impeachment ni VP Sara. Ano po? So, maaring hindi po tayo makapag-raffle. Pero, siyempre, kung mayroong time pa, sisikapin ko naman pong mag-raffle at hindi po pwedeng hindi tayo mag-raffle. Ang ibig ko naman po sabihin, maaring magpalya-palya tayo dahil nga ilalive ko po yung mga kaganapan po dyan sa Senado, yung pong hearing dyan. At napanood nyo naman po na nag-convene na po yung Senate as impeachment trial at umpisa na po nila yung impeachment kay Sara Duterte. At wala naman pong problema doon dahil ako naman po yan. Kampante naman po ako na maipapanalo po yan ng mga abogado niya dahil yan naman po mga abogado niya ay talagang napakahusay. At isa pa, dito sa mga nagsasabi na yung mga Mirigres Piatos na yan, ay 125 million lang po kung inyo pong papansinin. Yung inaakusa sa kanya na ginastos daw niya ng 11 days lang or 9 days lang. Ayan naman po kasi ay huli na ibinigay po yan ni BBM sa kanya. Kaya hindi po talaga masabing confidential fund yun. But anyway, classify po yan as confidential fund. Ngayon, kung inyo pong papansinin din, na bukod tanging si Inday Sara lang yung sinilip yung kanyang confidential fund na samantalang halos lahat ng gobyerno ay mayroong confidential fund na triple, doble, or mas malaki pa talaga yung mga confidential fund nila pero hindi po nila sinilip. Ito lamang pong si VP Sara ang sinisilip nila yung kanyang confidential fund. Kagaya lamang po nito si Bangag, di ba? Ang confidential po ni Bangag ay 10 billion kumpara dito sa 125 million. So, imagine nyo yan. See? So, talagang wala po tayong dito sa gobyernong ito. Wala po tayong mapapala dito. Ang alam ko lang pong mapapala nitong mga kababayan ko, yung patuloy lang po na kagutuman, patuloy lang yung pong pagdami ng ating mga kababayan na ngayon ay walang masaing. Yan po ang alam ko. Pero yung sinasabing pag-angat man lang na itong ating mga kababayan, wala po akong makita. Bagkos napakarami po yan. Parami pa po ng parami ang ating mga kababayan na talagang hirap na hirap sa buhay dahil dito sa mga putang inang mga kawatan na ito. Kaya nga, lagi ko sinasabi rito, ay mga matay na lang sana itong mga kawatang ito para hindi na makapanira ng buhay nitong mga kababayan ko. Ganun pa man, ay sino pa nga ba ang magsosolder itong mga ito, itong mga nangyari ito? Ay, di sino pa? Di ako na. Hindi man lahat ay natutulungan ko, pero napakarami po, parami pa po ng parami.
yung ating mga iniikutan dahil po talagang hindi mo naman po matiis yung alam na alam mo na walang masaing itong mga taong ito. So, yung isipin ko na lang yung kumakain ako ng masasarap, halimbawa, pero hindi na po kasi ako kumakain lalo na po yung kanin, hindi na po ako kumakain ng kanin. Halimbawa na lang natin, yung regular pa, yung dati pa akong tao noon, na kumakain pa ako ng kanin noon. Imaginin mo, kung kakain ako ng kanin at masasarap na ulam, tapos maisip ko itong mga kababayan natin na mga talagang as in walang makain, na walang masaing. Makakain ko pa ba kaya yung masasarap na yon kung yun ang laman ng isip ko? Hindi ko na po makain yun. Yan na rin po siguro ang dahilan kung bakit inayawan ko na po yung kanin. At matagal na po ako hindi kumakain ng kanin. At puro ko na lang po, puro either steam na talbos ng kamuti, talbos ng kangkong, saka yung po bang mga dahon-dahon ng yung talbos din ng ampalaya na yan. Tapos yung pong ampalaya na kuan, ampalaya na bukid, yung native na ampalaya, yung pong maliliit yan na bunga, yung pong sa bundok na kukuha yan Kaya po dito sa amin mayroon po talaga akong pinapatanim doon sa bundok ng mga yan, ng mga native na mga ampalaya dahil number 1 po yan sa kalusugan ninyo. Kaya yan, isa na rin po yung sa ituturo ko sa inyo. Yan po ang dyan po kayo mag-concentrate. Yan naman po, yung talbos noon, saka yung maliliit na bunga noon, ay pwede yung kanyan ikon lang, steam lang para hindi po malata, steam lang. Tapos arpan lang po yan, isaw-saw nyo sa bagoong. Nako, sarap. Tapos yung mga nagpapatanim din po ako dito ng mga gulay-gulay, yung mga pitsa-pitsay na yan, mga repo-repolyo na yan. At ayan lang po ang kinakain ko, para akong kalabaw. Pero awan ng Diyos ay ito ay wala pa naman akong mga sakit-sakit dahil dyan sa mga kuwan na yan. Hindi na po ako kumakain ng kanin. Kaya kung yun ang iniisip ko, nakakain ako ng kanin, litson ang ulam ko, tapos napakarami nitong mga kababayan ang walang masaing, talagang hindi ko po makain yun. Ganyan ko po sinasalarawan ngayon. Kaya marami pa po ang dapat kung gusto ko pang tulungan. Marami pa po. At yung mga tinatawiran ko po dyan sa bandang norte. At naka-schedule pa po kami ulit na babalik ulit ng Sarangani. Dati naman po talaga pupunta kami dyan, pero dahil nga doon sa, sabi ko nga po, matanda na po talaga ako. Kaya yun lang po mga tao ko ang pumupunta doon para maghatid lang ng konting tulong doon sa mga dating natutulungan namin. Pero ngayon po ay personal uli na sasama ako dito sa mga tao ko. At makita ko rin uli sila kasi yun nire-request nila na gusto raw nila akong makita. So yun, mag-i-schedule po ulit kami para pupunta dyan. Baya, paano lang po siguro, baya speedboat na lang po siguro. Ayun naman pong speedboat natin ay malaki naman, hindi naman ganun kaliit. At naglalaman po ito ng at least mga 50 katao. So, yun po ang gagamitin namin. At the same time, meron na rin po kaming ikakarga na mga dadalhin doon. Ayan po. So, ayan, at sobrang lungkot ko talaga dahil sa tuwing pinupuntahan namin itong mga regular naming pinupuntahan, grabe, parami talaga ng parami ang mga kababayan natin. Kaya maswerte pa po kayo yung mga nanonood dito. Maswerte pa po kayo at nakakapanood po kayo ng vlog ko. Napakaswerte nyo kasi may mga cellphone kayo or may mga kung ano pa na way na makakapanood kayo. Ito po talaga mga tinutulungan namin. Wala po talaga silang way na para mapanood po itong mga sinasabi ko rito. Wala po silang mga ganun. Hanggang doon lang po kami makapagdala kami ron ng
konting tulong na mag-abot doon sa schedule ulit namin ng aming pagbabalik, mag-abot lang po. Kaya talaga pong tipid at tipid po ang ginagawa din nila dahil nga po gusto lang po nilang ma-maintain talaga yung kanilang maisaing. Kaya tipid lang din po sila. Nakakaawa po. Pero yun po ha, doon po sa mga matatanda na mga viewers ko ha, ampalaya po, talbos or dahon ng ampalaya, steam nyo lang po yan. Pwede nyo pong isawsaw sa suka na may asin or either doon sa bagoong isda. Ayan po. Pero isama nyo na rin po papakin yung mga bunga po no na maliliit. Maliliit po yan yung ampalayang bukid. Yan po, ugaliin nyo po na laging meron nun. At lalo sana kung meron po sana kayong makukunan ng yung bulaklak po ba ng katuray. Napakadalang na po yun ngayon dahil kasi pinuputol nitong mga tao. Ginagawang uling. Hindi nila alam na napakalaking na itutulong yan sa pagdating sa katawan or health ng tao yan. Yang bulaklak ng katuray. Ayun po kung alam niyo yung katuray. Pero napakadalang na po yan. At sa totoo lang, mayroon po akong 3 puno na talagang pinabakuran ko po ng gusto yan. At nagpatayo rin po ako doon ng kubo na talagang permanenteng tinitirhan para lang mabantayan yung puno ng katuray na yan. Dahil yan po talaga ang isa sa napaka-laking tulong kung bakit napapanatili ko yung pagiging bata ko tingnan ha. Doon sa hindi ko sinabing bata pa ako tingnan. Pero kung ikumpara mo doon sa 176 years old ko na, bata pa rin ako tingnan, di ba? Pero kung ikumpara mo ako doon sa mga 60 years old, may matanda na ako. Pero 176 ko na. Yan po yan. Bata akong tingnan doon sa 176 years old na tao. Ganun po. Ganun ko po nami-maintain yung aking itsura, kumbaga. Tingnan nyo naman yan kung sino yung mapatatanda. Si Enrile, tingnan nyo. Di ba? Sige nga, ikumpara nyo nga yung mukha ni Enrile sa mukha ko. Ay yan, 100 years old na yan si Enrile. Ikumpara yung mukha ko sa mukha niyan. Di ba? Ay malaking malaking pagkakaiba. Ay yan si Enrile, bangingi na. Paano? Puro sumpa ang inabot niyan. Alam niyo kung bakit sumpa ang inabot niyan? Dahil nga, pinahirapan niya yung mga tao dyan sa kababayan niya sa Cagayan. Lahat ngayon ng mga kahoy dyan, nilamon na niya lahat. Kaya nga, kunting ihi lang ng ipis doon sa bundok, baha na dito sa buong Cagayan. Ganyan po kahayop yan. Ganyan po isinumpa yan ng ating Panginoon dahil nga sa sobrang kagahaman ng hayop na matanda na yan. Anyway, at mahaba na po tayo, ay ito naman po ay nahalo na po ito kanina. So, para lang po makita nyo na hinahalo pa rin po natin, ay hahalo-haloin pa rin po natin kahit paano. Ayun. So, basta ang sa akin po rito ay pagpasensyahan na po kung ito po ay barya-barya lang. Ano po? Dahil sikapin nyo pong makumplito na pong 150,000 subscriber yung Birana Live Studio TV. Pagtulong-tulungan nyo na po. Pag-usapan nyo na yung mga kabag-anak ninyo na mag-subscribe doon sa Birana Live Studio TV. Maging dito po. Pagkatapos nyo, mag-subscribe kayo dito sa dalawang channel na ito, June Birana Vlog, saka doon sa Birana Live Studio TV, screenshot nyo, tapos yung screenshot ng katibayan na nag-subscribe kayo dito sa dalawang channel na ito, ay send nyo po sa Tariq Hassan Mirza. Ngayon po, pag hindi nyo alam yung Tariq Hassan Mirza, panoorin nyo po yung part 1 ito at makikita nyo po lahat ang detalye at kung ano po yung mga spelling din noon at sa mga detalye pa. Anyway, mahaba na po tayo ay
umpisa na po natin bunutin itong isa na mananalo ngayon. Sana po ay makatulong din sa inyo to. Ito po si congratulations Annabel Burlungan. Ayan po si Annabel. Yan si Annabel Burlungan. Ayan po. Congratulations at i-kuan mo na, i-ready mo na yung inyong cellphone dahil pagkatapos ito ay tatawagan kayo ng sekretary ko sa Messenger mismo. Kaya Messenger para hindi po tayo mahaluan dito, hindi po tayo masingitan dito ng mga mapagsamantalang tao. At ayan po at isusunod na po natin yung isa. At para po matapos na tayo, ayan po, nakatalikod po sa akin ang timba na yan. Hindi ko po tinitingnan yan habang hinahalo. Ano po? So, ito. Nabasag yata ang lintik. Buto hindi nabasag. Ito. Uy, lalaki. Napakadalang yung lalaki natin Siya po si Roderick Garcia. Yan po. At napakadalang yung natin, yung lalaki natin. Ayan po, si Roderick Garcia. Congratulations sa inyong dalawa at sana ay makatulong ito sa inyo. So maraming salamat po at sana manawari ay patnubayan kayo ng ating Panginoon at ibigay na ang swerteng para sa inyo. Swerteng umaapaw, swerteng walang katapusan. Yan naman po kasi lagi ang aking ipinagdarasal sa ating Panginoon na lahat kayo ng mga naniniwala at nag-subscribe dito sa aking channel ay suswertihin. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.